Sa akin kasi yung experience ko ng ako sa ngayon siguro nung bata-bata ako, which is normal naman sa mga medyo bata-batang driver, yun medyo above tayo doon sa speed limit minsan. Lalo na pag nag-i-enjoy akong mag-drive. Dumaan din naman ako. Makwento ko lang, sa isang expressway, ang gamit ko noon yung Hyundai Ion, 800cc. Ang liit. Liit nun. Ang liit. Tapos, ang medyo kakarera ko, yung parang Subaru yata na medyo luma naman, tsaka yung Toyota Vios. Unahan talaga kami. Ang problema, alam mo, problema pag maliit ang kotse mo, yung na-overtaken ako nito Hindi pumapayag. Hindi pumapayag. So, ang ending nun, parang naging lesson sa akin, pag malapit na kami sa toll gate, yung pinakadulo ng expressway. Sakto, merong camera, may may nag-aabang talaga. Bago dumating doon, merong camera doon na naano yung speed. So, pwede kang ma-violation. Ang mahal ng ngayon is parang 2,000 yata ang overspeeding yata ngayon Kung hindi ko sure kung tama ako Pero ang nangyari doon, nung malapit na doon sa toll gate, naglubay na ako. So, sila nagkakarera pa rin. Ang ending, pagdating doon sa toll gate, sila yung dalawang pinara. Kasi ang takbuhan namin nun, mga 130, 150, sorry 800cc lang po yun. Pero yun yung takbo. Actually, yung Hyundai Ion, kung ganun tumakbo, so pwede ko sabihin halos 90% na nung makina yung ginagamit ko. Kumbaga, kung yung malalaking sasakyan na yun. Yung ganun sasakyan, sa mga, lalo na malalaking makina, siguro mga 150 na yan. Lang yan, siguro mga 50% pa lang ng makina yung ginagamit mo Pero pag yung 800cc, nako, halos nasa 90% na siguro. Halos agad na yung apa ko kasi. Nahuli ka ba? Nahuli ka? Hindi ako nahuli. Kasi lumubay na ako Ako ito kung sa overspeeding ka. Ako naman, simula nun, hindi na ako nag-overspeed. Okay. Ako naman, kung sa'yo overspeeding. Kasi ako, may event kami nun na malayo. May mga dala akong sound system. Dala ko nun Tamaraw FX. Ngayon, ayokong tumakbo ng matulin kasi makakaldag yung mga gamit. Sinangingingatan ko yun sound system ko sa likod. So sa NLEX, ang takbo ko, isira speedometer ko, hindi ko alam na underspeed naman ako. Doon ko naranasan yung tinabihan ako ng mga nakamotor. Sabi, tulinan mo pa konti. Tapos sabi niya, konti pa. Tapos siguro, nung umabot na ako sa 60, ganyan lang wag na mas mabagal dyan. Ganun siya, nakaganon siya. Tuloy mo pa konti pa. Hindi ko pa na-experience yan, ganun pala sila na kung nanguhuli sila ng mabilis, yung mabagal, tinaano rin nila, sinisita rin nila. Naranasan ko yun na ganun. Kasi nga sabi ko, ayokong yung mga gamit ko kasi, mahal din kasi yung sound system. So, ayoko siyang maano doon sa likod. Ganun na. Actually, para sa akin, yun parang naging lesson na hindi naman ako nahuli. Pero after that, doon na tayo sa speed limit talaga. Halos napaka-rare case na umaangat pa ako doon sa limit ng isang expressway. Nakakatakot na rin yung ganung speed kasi ako pinakamatulin siguro na paandar ko sa sasakyan na 4 wheels. Hanggang 140. Actually, ang experience nun, parang lumulundag-lundag na. Kasi yung konting ganun mo na manibela, maano kagad may response na kagad yung kotse. Pagkatapos, yung konting unevenness ng kalsada, nararamdaman mo, lumulutang Yun, parang lumulundag. Yung mga modern car ngayon, lalo na yung mga SUV. Kaya nito, SUV, MUX, pag tumatakbo to ng matulin, okay na okay pa rin. Pero sa mga malilit na kotse, ramdam mo talaga yan. Takot talaga ako dun. Kasi alam nyo, sa haba ng... Ako kasi nung namamasada ng UV Express, ang biyahe ko sa NLEX Di ba ikaw sa Grab dito? Dito kadalasan. So araw-araw nasa NLEX ako. Malolos, LRT, MRT yan ang biyahe ko. Sa loob ng almost 5 years na namamasada ako doon, napakarami ko na nakita ang aksidente. Talaga naman yung aksidente, siyempre pag na-aksidente, alam niyo naman yan, yung mga sasakyan, umuusyoso So kahit ayaw mo umusyoso, madadaanan mo din yung horror ng mga na-aksidente, yung mga mangled na katawan, yung mga sasakyan na hindi mo ma-imagine paano ganyan na lang kaliit yung van, ba't ganyan na lang kaliit yung kotse.
kung ako nasa loob niyan, yan pala abutin ko. Yung sa takot ko na gano'n na mangyari sa akin, hindi, yun ang parating umaano sa isip ko. Kaya hindi ko maanong ako na matuloy. So sa mga maglo-long ride, observe niyo talaga yung speed limit ng inyong may signage naman yan eh. Kung 60 lang. Kung 100, okay naman nag 100 ka. Huwag ka lang susobra doon. Kasi kaya yun nilagay doon, yun yung pinaka-safe. Alam mo, yung ganyan kasi kahit sabihin naman natin yan sa kanila, siyempre yung mga mas bata, mas adventurous yan. Susubok at susubok yan eh. Ako, mapapayo ko na lang sa inyo, kung susubukan nyo yung matulin, huwag na lang kayong makipagkarera. Yun ang sa akin. Huwag kayong makipagkarera. Let's say, halimbawa, pumunta kayo ng SCTEX o kaya sa Cavitex, at napakalinis ng kalsada, sige, subukan nyo. Malinis kalsada eh. Pero yung halimbawa, nakikipagsabayan sa ibang sasakyan. Mahirap eh. Kasi nandun yung disgrasya. Alam nyo yung aksidente, split seconds lang yun. Split seconds lang yan. Pwede niyang baguhin yung buhay nyo, tsaka yung buhay ng mga tao sa paligid nyo. Baka hirap yun, di ba? Oo, mahirap yun. Sa dami na nakita ko ng aksidente sa NLEX, talagang sabi ko, hindi, uuwi ako. Parati kong nilalagay sa isip ko, uuwi ako ng bahay. Hindi pwedeng ako yung makikita dyan. Ako yung hinihintuan ng sasakyan para tanawin kung ano na ba itsura ng katawan ko dun sa nawasak. Parating nilalagay ko sa isip ko, hindi ako magiging victim. Parati akong dun sa safe side. Ngayon, yung adrenaline rush na hinahanap ko sa karera, hindi ko dinadala sa kasada. Sa racetrack talaga, dun ako. Ito sa akin naman, na-experience ko na yan, after kong makuha yung 100,000 kilometers to. Ako yung driver ng kotse, 100,000 kilometers na yung odometer ko. Doon ko na in-stop talaga. Sabihin natin, wala na akong kailangan patunayan. Ano na eh, pwede natin sabihin, nandun na ako sa... naranasan mo na eh. Okay ka na as driver, wala ka nang kailangan patunayan. Diba? Kasi yung iba kasi parang hanggang ngayon may pinapatunayan eh. Diba? Yung pinapatunayan na matulin sila mag-drive, magaling sila mag-drive. Diba, karaniwan sa comment section, sasabihin, bius ko nga, inabutan yung Fortuner eh. Diba? Bisan tanungin mo, kinakarera ka ba ng Fortuner? Baka ikaw lang nakikipagkarera doon sa Fortuner. Yung Fortuner, nagdadrive ng ganun lang eh. Inabutan. Kung ibig sabihin, huwag ka nang humanap ng kakarerahin mo. Kung gusto mo subukan yung sasakyan mo, di subukan mo. Huwag ka na lang humanap ng pwede kang madisgrasya. Pag nakita mong open, sige, go lang. So yun, yung